What's up mga kabubong? Welcome to Caspar Roofing Channel. I'm Paul Castillo and today is a very exciting and challenging day because we're going to start our on-site roll forming. Pero bago yan, please don't forget to subscribe because it's time to resume. Yan! Tayo sa ating project na kung saan dito tayo mag-roll form. Impossible kasi kung mas papansin nyo, masikip ang area. Imagine mo 45 meters yung haba ng yero natin na i-roll form. Tapos ito lang yung area natin, di ba? At problem number 2, yung paglalagyan nating on-site roll forming ay medyo makitid, di ba? Anong dapat dito? 3.5. So 3.5, hindi kasya. Hindi kasya, sir. So hindi kasya kasi ang allowed lang na minimum na lapad ay 6 meters. So yung 3 meters para sa ating machine at yung 3 meters ay para sa ating finished good. Tama? At saka syempre, ang problem number 3 natin, nakikita nyo yan? Tension wire. So that's our problem number 3. Kasi nga, pag inangat natin yung ating crane, ay dapat iwasan natin yung ating tension wire. Maglalagay tayo ng electrical barrier. Please comment down below kung tama yung aking term. Ang purpose nun ay protection para kahit merong metal na sumagi ay hindi siya magkakaroon ng electric shock. Walang makukuryente yan for the safety ng ating mga workers at saka ng ating machine. So tara, let's go! At saka syempre yung pang-apat na naging problema natin dito ay yung ating schedule. Kasi kailangan matapos yung ating roofing installation sa November 15. Kaya ba yun November 15? Diba? So mas mahirap kaysa magro-roll form tayo ng mano-mano tulad ng ginagawa nyo sa aming mga previous video, lalo tayong matatagalan. Diba? Lalo na pag ito yung situation natin. Bawat roll form, akyat, roll form, akyat, roll form, akyat. So abutin tayo ng buwan para matapos yung ating project. Alam ko na kung anong gagawin natin. Elevated roll forming. Meaning, iaakyat natin yung ating machine sa taas gamit yung scaffolding. Scaffolding, kaya-kaya yun? Yes, kayang-kaya yun. So tara, panuhin natin to. Let's go! Going to start our on-site roll forming. At tama ngayon nababasa nyo sa aming title, we spent more than 1 million in one day para sa ating on-site roll forming. Tapos na nga tayo mag-install ng ating scaffolding. At alam nyo ba kung magkano yung halaga ng scaffolding natin? Almost 500,000 pesos. 500,000? Grabe, kaya umabot tayo ng 1 million. At hindi lang yun, wala pa dyan yung halaga ng crane, yung rental ng crane. Grabe, ang mahal ng crane na to. Ito o. Ang mahal? Per hour. Bakit mahal nga ba yung crane, kuya? Bakit mahal yung crane? Kasi po yung... Bakit mahal yung crane natin? Bukod po dun sa halaga ng equipment, siyempre po yung value ng binubuhat po natin kasama na doon. Kasi pag bumagsak yung machine natin, yung halaga ng machine natin ay nasa 3 million. Kasama na yun din? Oo, ganun. Kaya mahal? Oh, no, I know. Baga meron lang yung
may assurance na. Pag bumagsak yung machine natin, may assurance na yun. So now, alam na natin kung bakit ganun kamahal yung ating crane. At saka alam nyo ba naging problema natin? Meron tayong crane dito na palaging ginagamit. Yun nga lang, hindi talaga siya uobra. Kasi mapapansin natin, nung inangat yung ating machine sa truck, wala ngang half inch, hindi niya naingat yung ating machine. Kasi bawat height, merong requirements ng crane kung ano yung ilang tonners ang kailangan. Example, yung ating machine ay 12 tons ang bigat. So, kailangan yung ating crane ay more than times 4. So, nasa 48 tonners ang kailangan nating crane. Bakit? Kasi halos 4 na palapag yung height ng ating building. So, kinocompute kasi yon at saka sa radius. Di ba? So, yon. That's your tip. So, yun, mag-start na nga tayo ng ating roll form. Kaya, buti na lang, nakakuha tayo kaagad ng ating crane na agad-agad naman nag-responde. Shoutout nga kay Joey Ilagan, diba? Ilagan Rental Crane, maraming salamat sa iyong suporta. Grabe, ang bilis ang tawag ko lang. Sina-deliver mo na kaagad kagabi. Kagabi at ngayon, naibaba na yun. Naiakit na yung ating roll forming machine. Ito lang po talaga inaantay namin para makapag-start tayo ng production. So, ayun, naiangat na nga natin yung ating machine. Medyo mahirap pa rin kasi nga yung location natin ay masikip. Pero sa awa ng Diyos, naiangat naman siya dahil mas malaki yung crane natin. So magkano na? Magkano nagastos natin? 500 para sa scaffoldings and then 230 plus para sa crane. And I hope matapos natin ito ngayong araw kasi kung hindi, mag-extend tayo for another day. Mahal po yun per hour. Pati yung pag-stay ng crane, may bayad po yun. So tara, let's go! So yun, nag-i-start na nga tayo ng ating roll forming. Kita mo? Wow! Diba? Elevated. Ang ganda ng scaffolding, oh, no? Ang tibay. Namnamin na natin yung kalahating mil yung scaffolding natin. Tara, let's go! Wow! Diba? Nasa taas yung machine natin. Itong palapag ng ating scaffolding. Kung mapapansin nyo, nag-roll form siya. Diba? Wala tayong napapansing galaw. May alog ba? Diba? Wala. No. Wala tayong napapansing galaw ng ating scaffolding. So, ganun siya katibay. Shoutout nga pala dyan kay Carlo at saka kay JP ng NK Scaffolding System. Maraming salamat sa inyong pagtulong at saka suporta. So yun, natapos natin yung ating assemble ng ating scaffolding. Ay 2 days, although nagka-problema nga tayo sa simula dahil yung area hindi pa siya finished para install yung ating scaffolding dahil may mga requirements to para maging balanse. Yun, maging balanse. Ay, wow! Diba? So yun, may cover yan kasi mapapansin nyo, kailangan hindi siya masyadong naaarawan. See? Ang ganda, oh. Makailang yero na tayo? Sa pa lang. Ha? Sa pa lang. Double check nyo yung sukat. Yero. Double check nyo, ha? So, ayan, dito nga tayo sa taas. Kung saan ito na yung ating machine. Makapatong na siya sa ating scaffolding. At mapapansin nyo, nag-i-start ka ng roll forming pero wala tayong nararamdaman ng konting movement ng ating scaffolding. So, ganun siya katibay. Kaya worth it din naman yung nirenta nating scaffolding for the safety natin at saka ng ating mga machine. So, kailangan i-consider natin yung safety ng ating machine. At saka alam mo bakit ito ay pinaka-the best sa lahat, yung ganitong practice kasi nga, pag sinabing on-site roll forming, nako-customize natin yung ating yero, yung haba na ikakat natin siya. And then pangalawa, syempre yung effectivity, mas mabilis po kasi talaga yung roll forming, lalo na pagdiretso sa bubong. So makakatipid tayo sa oras at saka sa ating manpower. At pangatlo, syempre, nakukuha na natin yung schedule natin. Mamimit natin yung ating schedule kasi nga hindi na tayo maghahatak ng ating yero simula sa baba papunta sa taas kasi nandito na dito yung ating yero nakasalang sa taas ng ating roofing. Kung mapapansin nyo, yung ating machine, pag pinarentahan natin to ay nagkakahalagang 500,000 yung rental ng ating roll forming machine. So ganun siya kamahal kasi mahal din naman talaga yung ating roll forming machine. Tulad na sinabi kanina ni Kuya doon sa crane, taga Ilagan, na bakit mahal yung crane? Kasi kinukonsider din nila yung machine at saka yung material na binubuhat ng kanilang crane. Pagkano lahat yung ating nagastos just for the renting ng scaffolding, machine at saka ng crane. Kung nakuha nyo, i-total na yan at i-comment na yan sa baba. At meron kaming sorpresa
para sa inyo. So yun, dyan naman nagtatapos yung video ito at maraming salamat sa inyong pagsama. I'm Paul Castillo of Caspar Roofing. Please visit www.casparroofing.ph or Caspar Steel Roofing Incorporated and our Facebook page. And remember, if you want to shelter more, all you have to do is raise the roof. Yun.